What's up mga kaisda? For today's video, papakainin natin ang ating mga super worm ng gulay at ng feeds. Yan. Bale, medyo malalaki na yung mga yan, no? Lalagyan lang natin sila ng gulay at ng pagkain upang hindi mamatay. Yan. Napansin ko lang dito na pagka bumibilog na sila yung nagpo-form sila ng paikot, hindi na sila gaanong kumakain. Parang gumagawa na sila ng cocoon nila. Ayan, bale, yung isa dito, gumagalaw pa siya. Pero yung isa nakita natin na nakabaluktot na siya. Pero nilagyan pa rin natin pagkain. Baka kumain pa rin siya ng kakaunti. Pero napansin ko kapag umikot na yung super worm na nag-form na siya na nakabaluktot, hindi na siya kumakain. Para siyang nag-aano sa parang yung butterfly. Yung mga butterfly nagkukukon sila. Sila din parang nagaganon din sila yung isa na naman paikot siya tapos pumipitik siya pagka natatamaan. Yan, bale binigyan natin sila dito ng gulay at ng feeds. At sa mga gusto mag-alaga ng super worm, kung gusto nyo magpadami ng super worm, ganito lang yung step na gagawin nyo. At sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo na nagtagumpay tayo ng pagbibreed or Ayan, bali sa video na ito, nagkukun na siya guys, no? Mapapansin nyo siya dyan guys, hindi na siya super worm. May tinatawag dyan, parang kufa, parang ganun. At pagka mga ilang days magkukulay itim yan, magiging beetle na siya. Yan. Bale sa mga gusto pala mag-alaga ng super worm, ayun, subukan yung gawin yung ginagawa ko. At ayan, mag-experiment tayo dito kasi nagtagumpay na tayo na makapagpatanda or makapagpa-beetle ng super worm. Simula sa uod hanggang maging beetle siya. Yung parang sa lagubang at yung parang yung malambot siya. Ayan, bali dito mag-experiment muna tayo. At sa next video ko guys, sasabihin ko na yung pangalan nun, yung kanina, yung eto yan. Sasabihin ko sa susunod yung pangalan yan. I-research ko muna uli. Simula sa super worm hanggang sa naging ganyan, hanggang maging beetle. Yung beetle kulay itim na siya na naglalakad. Ayan. Ayan, pumipitik siya dyan guys, oh. At paalala lang guys, no, yung unang breed ko nito namatay siya dahil kinain siya ng langgam yung katawan niya. Kaya ayun, poprotektahan nyo lang sa langgam yung ating mga kulpa muna yung tawag natin. Ayan, ang daming super worm yan guys. Bale, ang gagawin ko dito, may mga matatanda or malalaki na super worm dyan, kukuha lang tayo ng 10 pirasong malalaki. Titingnan natin kung magiging ganun siya, yung parang kulpa yung kanina. Kulpa muna yung tawag natin, pero i-correct na lang natin sa next video kung ano talaga ang tunay na tawag doon. Dito naglagay ako ng 2 super worm. Titingnan natin kung magiging ganun siya, yung kulpa or magiging beetle. At dun sa box naman na tupperware, maglalagay tayo ng 10 piraso. Titingnan natin kung magiging kulpa siya or pwede siya maging beetle. Ayan, 10 piraso ang nilalagay natin dito. Ayun, medyo malalaki na sila dyan at gusto na nilang makawala at abot na nila yung sa gilid ng ating lalagyan dahil malalaki na sila. At ayan, sa mga gusto mag-alaga ng super worm, tingnan nyo lang ang ating pagproseso kung paano gawing kulpa hanggang maging beetle. At sa susunod na video ipapakita ko sa inyo kung nagtagumpay ba tayo magpa-breed ng super worm. Dahil may naglinis ako nung isang araw, namatay na yung nagawa kong beetle. At akala ko nagbi-breed sila ng male or female, pero sa nakita ko nung namatay siya, yung beetle na naging beetle, yun yung kulay itim na yan guys, no? Ayan,
mga beetle yan, matatandang beetle. Pag namatay siya, parang sa loob niya meron siyang mga superworm or yung mga baby niya. Bago siya mamatay, ayun, parang nagkakaroon ng beetle. Basta magre-research pa tayo, pero ayun, nagtagumpay na tayo na makapag-breed ng superworm. Ayan, sa susunod na next vlog ko, ipapakita ko sa inyo na nakapag-breed talaga tayo. At sundan nyo lang yung mga step na ginagawa ko kung gusto nyo mag-breed. Kung meron kayong mga exotic na pets. Ayan. Bale yan, piso yung nilagay ko dito. Mas malaki pa sa piso yung mga superworm natin. Mga jumbo na ito guys, no? At yung 20 pesos na barya, mas malaki pa rin sila dyan. At yung mga bentahan yata sa ganito is nasa piso. Ayan, kung gusto nyong gawing negosyo, pwede nyo ring gayahin yung ginagawa ko. Ayan. At sabi nung pinagbilan ko dati dito sa mga superworm na to, mag-breed ka lang or maggawa ka ng 100 pirasong beetle, sobrang dami na nang magagawa mong breed ng superworm. Pagka maliit pa ang mga superworm guys, sobrang lakas niyan kumain. Ayan ang sabi niya sa akin, yung pinagbilan natin. Pero pag matatanda ng tulad ng jumbo na ganyan, hindi na. Pero mas maganda, puro gulay na yung ipakain natin. Kasi ipapakain na natin siya sa ating mga exotic food. Habang pinapalaki natin siya, mas magandang feeds. Ayan. Ayan yung beetle. Ayan, naisama ko pala dito sa ating video ang nagawa kong beetle. Ayan. Ayan yung sinasabi ko guys. Beetle na. Pag namatay siya or parang nangingitlog siya dyan sa karton or sa katawan niya pag namatay siya. Pero hindi pa natin alam. Pero nakapag-breed na talaga tayo. Ayun. Buti nasama pala dito sa ating video na nakapaggawa na tayo ng beetle. Ayun. At ayan. Yun lang sa kasamang palad yung dalawang pagsasamahin sana natin na superworm sa isang lalagyan. Sa pagbubutas natin ng kanilang hingahan, nasira ng tuluyan yung takip. Kaya ayan, isasama na lang natin sila dito sa Tupperware. Yan. Ayun nga pala guys, no? Napakulpa ko siya. Ayan, pinakain muna pala natin dito yung natamaan natin dahil nagtuloy yung kutsilyo sa pagbubutas natin. Ayan. Pre-video na lang ito na pagpapakain sa ating arowana. Ayan, panoorin muna natin guys kung paano kainin ng ating arowana ang superworm na nilagay natin. Ayan, kung may mga alaga kayo na exotic na mga pets, yan, pwede ipakain yung mga superworm. Diyan pala nanggaling yung mga kinakain na white powder na mga nagji-gym. Yung nagpapalaki ng katawan dahil malakas to sa protina. Ayan, at yung iba kinakain yan guys, basta't malinis yung pag-aalaga. Ayan, bali sa video na yan, binubutasan din natin dito yung takip ng Tupperware. Kaso yung sa isang lalagyanan natin na isa is nagtuloy-tuloy yung butas. Ayan, bale humihinga din pala yung mga superworm guys, no? Kaya pag tinakpan nyo sila, make sure na may butas pa rin sila na hihingaan or papasokan ng hangin. Ayan, bale sa video na yan, gumagawa lang tayo ng hihingaan nila. At mga ilang araw guys, no? Napansin ko hindi sila nagiging kulfa or hindi sila bumibilog. Pag kasi yan guys na nakasolo lang siya sa isang lalagyan, bumibilog siya, di nakakain, mga ilang araw magiging kulfa na siya. Pero nung napansin ko, pag sama-sama sila guys, hindi siya nagiging beetle or hindi siya nagiging paikot. Ayun, siguro meron threat pa rin sa paligid niya kaya hindi siya nagkukukon or yung nagpo-form. Ayun lang ang napansin ko na disadvantage. Kailangan nasa isang lalagyanan lang siya. Ayun guys, no? Ayan, natapos na ang ating
lalagyanan. Ayan na ang kanilang pansamantalang lalagyanan at titignan pa rin natin kung magiging cool pa sila. Thank you guys.